Ako si Staff Sergeant Roland L. Parel, 887789, Armor Philippine Army. Ang mai-share ko pong ang former unit ko po ay 5th Mechanized Infantry Battalion na naka-base sa Maigo, Lanao del Norte. Ang i-share ko pong istorya sa inyo ay ang Marawi Siege. Noong unang pagpasok namin sa Marawi, na-briefing kami sa 51st Mechanized Company na under pa rin ng 5th Mechanized Battalion. Ang nag-brief sa amin ay si Captain pa that time, si Captain sino? Hadawni, Captain Hadawni. Siya yung CEO ng 51st Mechanized Company na nakabase sa 103rd Brigade. So, nag-brief siya ng status ng kalaban na bago kami papasok doon, ganito dapat yung gagawin. So, kinakabahan ako that time kasi nakikita ko yung mga tangke na pagbalik, flat na. O sir, flat na siya. Sabi ko, totoo talaga. Mabigat yung kalaban kasi pagpasok pa lang ng mga tangke, lumural na yung tingin ko sa mga tao na galing doon eh. So, kaya naisip ko, sabi ko, naku, baka. Briefing pa lang yun. Malakas na yung kutukuan. Oo, sir. Sabi ko, malakas talaga to. Matagal na gira ito. Kaya, nung pagkatapos ng briefing, ano yung naging mission nyo noon? Yung mission namin noon, ang nasa briefing is i-extricate si Lieutenant Morales kasi XO ng 49IB na na-wounded siya that time. So, nagtawag yata siya sa CO ng 51st Mechanized na magpa-rescue. Bakit? Kasi na-wounded na siya doon sa may sa Petron, sir. Doon na. Nandoon siya sa Petron. So, nung paalis na kami, yun nga, binaybay na namin yung kuan. So, ang sit-up namin ng dalawang gunner, siya sa baba, ako sa taas. Kasi ang kalaban nasa third floor, second floor, nakaabang na yung kalaban. Teka, bago natin i-proceed pagpasok doon. Ilang tangke kayo noon? Bali, dalawa lang po kaming tangke kasi ang dalawa, iba din po yung mission nila, sir. So, kayong dalawa nagkabady? Kaming dalawang magkabady, ang mission namin kay Lieutenant Morales. Yung dalawang tangke naman, doon sila sa major ng polis yun eh. Okay. Hindi ko maalala kung ano apelido, basta sa station ng polis din sila nakapokus. Yun din yung mission nila. Kayo, anong tangke ka sumakay? Ang tangke ko is yung SFB Comas. Hindi ko makalimutan talaga yan na nandiyan ngayon sa museum na naka-display na po, sir. So, sinong leading nung tangke na yun? Yung sinasakyan? So, ang leading noon is nandoon si Lieutenant Alvarez. Siya ang nakasakay doon sa leading vehicle na yung komando. Komando Kabadbaran. Ikaw naman? Ako sa SFB Comas. Simba, yung tinatawag na Simba. Kayo yung nasa likod? Kami yung nagsunod sa kanila. Ikaw, anong designation mo? Ang designation ko noon, ako yung gunner ng SFB Comas. So, gunner ka? Sa kabila naman, yung gunner doon, si Corporal Lumbay. Corporal siya that time eh. Paano yun, Master? Bigyan mo ko ng idea kung ilan ang sakay ng every tangke? Ang sakay ng every tangke is bali 10. So, 7 dismount at saka 3 crew. May
driver, may gunner, may radio operator. So, 20 kami kabuuhang bilang doon sa misyon na yon. So, 20. 20. So, yun na. Paano nyo sinimulan? So, yun nga, nung pumasok na kami, yung seat namin ng gunner kasi yung nasa briefing is nasa taas na yung kalaban. So, Saan kayo mag-approach? Saan kayo dadaan? yun, ano namin, wala namang ibang daan talaga kundi doon sa Mapandi Bridge. Kasi yun lang yung ang mas malapit na daan para Pasok. mapasok kaagad namin makuha kaagad namin si Lieutenant Morales. Okay. So, pasok kayo ng kuwan. Yes, sir. Kasi kung dito kami dadaan sa kuan, mas malayo-layo siya. Iikot pa kami ng lake. Saka namin ano si kuan. So, kaya dinirect namin doon sa Mapandi. Okay. Ang sit-up namin ng mga gunner, sabi namin, kasi nasa taas yung kalaban, ikaw sa taas, ako sa baba. Kasi kung nasa baba yung kalaban, at least maka-return fire itong nasa baba. So, yung pagpasok namin, binaybay na namin yung highway. Hindi na namin makita talaga ang mga kalaban kasi kung saan na lang pumuputok. Kung kasi sinimulan nyo, anong oras? Nung pagpasok? Nung pagpasok namin, mga nasa 11 ng gabi. So, gabi. O, gabi po sir, mga 2300. So, pinutokan kayo sa parting... Mapandi, pagpasok pa lang namin ng Mapandi. Welcome agad. Winelcome na agad kami. So, nasa isip ko, sabi ko, ito na, sabi ko. Wala pa nga, nasa umpisa pa lang, grabe na ang, hindi na namin ma-identify kung saan galing, yung putok, mataas o mababa. Basta lumalagatak. Ano ang kuwan pag natatamaan yung... Lumalagatak talaga yung tangke. Parang nagsasangag ng, ng tawag to, popcorn. So, okay lang yun. Safe pa rin kayo, no? Tuloy-tuloy. Safe pa rin, sir. Safe pa rin. Kasi iniisip namin, safe pa rin kasi tumatakbo yung Okay. Saka, hindi naman tatablan. Sir. Sabi ko, okay lang to. Basta So, hanggang sa nakarating kami sa Petron, nung nakarating na kami sa Petron, sabi ni Lieutenant Alvarez, Petron na ito. So, tawagan yung 49IB kung saan banda yung location nila kasi madilim sir eh. Blackout yung buong city. So, tinawagan namin kung saan. Nung huminto, doon ko nakita talaga yung mga malalaking apoy talaga na tumama doon sa komando. Sa sinasakyan mo? Sa leading na vehicle. Kasi sir. kita mo man. Yes, sir. Kasi ako eh. Sabi ko, kalalaki. Nakita ko talaga yung sunod-sunod na sabog talaga. Malalaki. So, ang inisip ko, okay lang siguro. Hindi siguro pumasok yun kasi nakabalik agad eh. Balik agad sila, U-turn agad. So, gaano ba kalayo ang distance ng kuwan pag gano'n? nasa 30 o kuan lang siguro, 20 to 30 meters. Sir, hindi naman ganong kalayuan yung kuan namin. Kasi, Pero, ongoing yung ikaw din, pumuputok din, kahit hindi nakikita yung nung pabaybay pa kami, nag-return fire ako ng iilan pa lang kasi hindi ko nga na-sure yung kuan eh, yung kalaban kung saan. So, doon na sa may Petron, nandoon na talaga NRPG na yung komando na leading. So, doon ako nakapag-return fire. Nakapag-return fire ako doon habang sumusunod doon sa komando. Tapos yun na, kung saan na kami napunta kasi ang isip talaga namin na makuha talaga si Lieutenant Morales. Diniskartehan na talaga ni Lieutenant talaga. Sa ngayon, Major Alvarez. kung paano nyo Yes, sir. Kasi yun talaga ang nasa isip niya na gusto niya talagang makuha si Lieutenant Alvarez. Kaya gumawa siya ng paraan na naghanap siya ng daan na makuha talaga, sir. Bakit ang daan naman? Marami kasing daan doon, sir eh. Nung pagbalik namin, nakita niya sa mapa na pwede dito,
Kung maraming daan doon, sir, na pwedeng pag Lusot-lusotan. lusot-lusutan, sir. So, kasamaang palad lang talaga kami napunta na hanggang sa naabutan kami na nasira na yung propeller ng komando. Bago nasira yung propeller ng komando, wala pang nangyayari sa inyo. Wala pa, sir. Wala pa na. Abutan kami ng umaga doon. So, nakita pa namin mga civilian doon na lumalapit sa amin. Tapos, nung mga kuan na, pina-evacuate na namin yung mga civilian kasi may nakakasagap na kami ng mga kuan info na palapit na rin yung mga kuan kalaban sumusunod sa amin. So, pina-extricate na rin yung mga nakatira doon. Tapos, mga Paano nasira yung propeller pala? parang naputol na yata siya, sir, kasi natamaan din siya yata ng RPG. Propeller na. Ng komando, sir. Kasi maraming, baka 4 yata na RPG yung dumapo doon nung sa Petron. So, ibig sabihin, itong isa, makakatakbo pa. Makakatakbo pa, sir, yung SFB ko, yung Simba. Oo. Bali, yun yung nakapag-support doon sa kuan, sir. Yung natrap na kami doon kasi hindi na nga makatakbo yung isa. So, nandoon na, nag-set up na ng mga defensive kuan position. So, nakasupport doon, nag-support yung Simba, yung SFB ko. So, nung wala ng tao, umalis na lahat ng mga civilian. Nung umaga na yun. Ay, umaga na yun, sir, pinaalis na namin yung mga civilian, lahat. Nung nakaalis na, saka pa namin in-occupy yung mga bahay nila. Naglatag si Sir Alvarez ng defensive position para sa madipinsahan yung dalawang tangke na hindi talaga maagaw ng kalaban. So, parang, ang ginawa sa inyo is, by sector kayo? By sector, yes, sir. So, paano kayo nilatag ni Sir? Gumawa siya ng ng 4 na defensive position na hindi talaga basta-basta mapasok ng ng kalaban. So, ang naposisyonan nila ni Major Alvarez, yun yung pinakamalakas talaga na defensive position talaga. Approach ng... Doon talaga ang malakas ng approach ng kalaban. Doon talaga magsimula kasi kuan yun doon talaga yung daanan at saka nandoon yung maraming matataas na bahay din, sir. Oo, sir. So, okay pa yun nung kayo, defensive position, wala pang wounded, wala pang May wounded na doon, sir. Doon ko nalaman nung pagka-umaga na kasi dami nang tumatawag sa akin. Kumusta na yung isang vehicle? May patay na daw. Sabi ko, ha? May patay na pa? Parang wala man kasi tumatakbo pa nga yung vehicle nung that time na gabi, sir. Nung lumabas ako, tiningnan ko, mayroon na talaga. Sabi ko, positive talaga yung tawag nila na may patay na. May patay na sa loob kasi nasilip ko yung may butas na yung yung komando. Yung kabady mo na tangke. Sir, yung leading, sir. Bakit wala pa kayong communication ng ng tangke to tangke? Busy na rin nung that time ng ang namin. Oo. Kasi ikaw focus ka sa... Focus na ako sa sa security namin nung natrap na kami doon. So, nag-rely na lang ako sa maraming tumatawag sa cellphone ko. Kinukumusta kami. Kumusta kayo dyan? Kasi iba rin yung naka-designate doon sa radyo na sir. Ako gunner, focus ako sa gunner. Pero may headset din kami ng mga gunner para sa mga instruction na command sa amin. Teka lang, Master. Nung gabi na yun, may nabutas na yung isang tangke. Butas na yun, sir, nung... Bago kayo nag-defense position, bago na sila. Yes, sir. Bago kami umikot pala doon, yung nakita kong ina-RPG na yung komando, na puruhan na pala siya noon, na nabutas na penetrate ng RPG. May wounded at saka na. May patay na, may on the spot na kaagad na Kia. Sino ang pinakaunang naging Kia? Ang unang na Kia, ang pagkakaalam ko si Lit Porlas. Lit Porlas?
late for last. Tapos, ang isa na classmate niya, si Lit Cabonita, Wounded. wounded pa that time, putol ang paa. So, Pero hindi mo alam kasi hindi mo nakikita. hindi ko, nasisilip ko, sabi ko, may kuan. Kasi kabilang tangke Sir. Sabi ko, totoo pala talaga ang tinatawag nila sa akin na kuan. Mayroon namatay na kiya doon sa unang tangke. Kaya, Pero sa inyo, sir, sa tangke nyo, okay pa lahat? okay pa lahat, sir. Nakapag-dismount sila, defensive position sila, nailatag pa ni Sir Alvarez ng kuan, instruksyonan na kuan. Ito yung kuan, nalatag niya lahat ng mga defensive kuan talaga magandang kuan. Para lang madipinsahan yung dalawang tangke. Tapos, nung 25 ng umaga, kasi 23 kayo. 24. 24 na ng umaga, whole day ng 24, wala. Through monitoring lang kami sa paligid kung kuan, kasi Pinakiramdaman. pinakaramdaman namin yung paligid kung nandyan na. Kasi may mga civilian din minsan na lumilikas na dumadaan sa amin na nandyan na daw yung kalaban. Kaya prepare na naman kami. So may info na. May info na pag may civilian na dumadaan doon sa amin, sir, is nagbibigay sila ng info na prepare kayo, sir, nandyan na yung kalaban, malapit na. So, prepare na naman kami. Hanggang sa dumating ng 25 ng umaga, doon na talaga putukan na talaga. Wala nang tigil talaga. Yun na talaga kasi ang kalaban pala, pinaikutan na rin pala kami doon. Nasa plano na rin pala nila na kailangan nila kaming makuha. So i-assault kayo ngayon ng kalaban? Oo, sir. Ina-assault nila yung kuha namin, pero hindi sila makapenetrate kasi nga maganda yung defensive position na ginawa ni Sir Alvarez eh. Nakaposisyon ng tropa, kahit hinahagisan sila ng molotov, hindi pa rin sila titinag. So kayo doon kayo sa parte ng Ako naman, doon pa rin kami sa simba, sumusupport ng kuan, tumatawag si Sir Alvarez sa akin, bagbagan tong gantong building kasi nandyan maraming kalaban. Tapos, basta sabi niya, jacking mo lang para hindi mapasukan ng kuan, ng barit yung kuan, simba. So, ginawa naman ng driver ko, jacking. Buong maghapon yun, nakakuan. Hanggang sa pagod, grabing pagod, gutom. Bakit? Kasi wala na kaming kain that time, sir eh. Nung nag-umpisa ang bakbakan nung 25 ng umaga hanggang wala na kaming pagkain, sir. Hindi na kami makakuan. Dahil Wala na kaming supply na kuan. wala kayong dala. Wala na ring tubig, sir. Wala na ring kuan. May bigas kami pero hindi na kami makaluto, sir, kasi wala nang time na magluto pa, sir eh. Ganun ba? Oo, sir. Kasi hindi pa kami nakaagahan. Nagsimula na, sir eh. Nagputukan na. Yes, sir. Kumbaga ginigising lang kayo. Nakapag-prepare naman kami konti, sir. Bali, inabangan lang namin na sila ang mauna. Nung kuan, tumawag Sir Alvarez, silipin mo nga yung ganyang building. Kasi parang may nakikita ako eh, sabi niya. So, sinilip ko na naman doon sa gunner ng Simba. Kasi may kuan man yun, sir. Pwede man yung makita mo man yung kuan kahit malayo-layo. Para sa may Focus, para mai-focus siya, sir ba? So, nakita ko nga, sabi ko, positive, sir, may tao, sir. Siya, bagbagan mo na kasi kalaban yan. Wala nang mga civilian dito. So, warning shot ako ng dalawa. Yun na, doon na sir. Doon na nag-start talaga. Hanggang sa, kuan, sir. Hanggang sa ilang araw na yun, sir. Tuloy-tuloy na yun, sir. wala na kami. Wala nang putol, sir. So ano kung nakuha sa kalaban? Talagang matapang pa rin. Matapang talaga, sir. Parang nakasyabu, parang mga ganun, sir ba? Hindi talaga natatakot, sir. Umaakyat nga sa kuan, sir. Umaakyat nga sa bakod ng defensive position nila, Sir Alvarez, sir. Kitang-kita ko yun nung
pag-atras ko, nakakuan lang siya, sir, nakasandal na, naka-helmet, tapos kuan. So, nung 25 na yun, nung tuloy-tuloy na, anong situation ninyo sa loob? Kayo, ano yung mga iniisip na noon? Kasi, Ah, ano na kayo naghahantay ng magsusupport sa inyo o rescue. Kasi yes, sir. naka-defensive lang eh. So, nung mga bandang hapon naman, ramdam ko na talaga yung init talaga sa loob ng tangke, sir. Kasi nga, init ng araw, init pa ng 50 caliber na walang tigil yung putok. Kasi naubos ko yung 3,000 na kuan, sir, eh, na bala na basic load ng kuan, ng Simba. So, grabe init na kasi yung makina pa. Parang doon na, parang na, kuan na, isip ko na, parang ang sarap siguro magkuan, makalanghap ng preskong hangin. Kasi walang labasan. Di ba? Yes, sir, walang labasan, sir. Hindi mo pwedeng buksan yung gun port kasi nga, baka pumasok yung bala naman. So, nung naubusan na ako ng bala, tumawag ako kay Sir Alvarez na, Sir, purin po, ubos na yung bala ko, sir. Mamamatay na tayo dito, sir, kasi wala na ngang, paano eh, wala na talagang pag-asa, kasi 50 lang yung pag-asa namin, sir, eh. Ganun ba? Oo, Dumating sir. sa punto na ganun na yung Oo, sir. Tapos sabi niya, sige, pakuhanin mo ng bala. Mag-ano ka dyan kung sino, kan. Yung driver mo, siya ang nag-command na, yung driver mo, utusan mo na magkuha ng bala sa kabila kasi baka may bala pa doon sa kabila, sir. kasi makaka-move pa naman kayo. Yes, sir. Actually, sir, malapit lang, sir, ang kuha namin, sir. So, sa hindi nagdalawang isip talaga yung driver ko, si Lit Santos, narinig niya pa lang sa radyo na nangangailangan ng bala. So, bumaba kagad siya. Siya kagad yung kumuha ng bala. So, nung pagkakuha niya ng bala, nilagay niya doon. Saan niya kinuha ba? Doon sa kabilang kuan, sir, sa kabilang tangke, sa komando. So, pagkakuha niya ng bala, balik siya doon sa simba ko. So, ikinabit ko ngayon. Pagkabit ko ngayon, nakaputok lang ako ng 5 lang yata. Nag-ruptured. Sabi ko, ako, ruptured na. Nakabitbit siya ng 2 box. Sabi ko, ruptured. Sabi ko, Anong ibig sabihin ng rupture? bali na putol yung yung dulo ng ano, sir, itong basyo na iwan doon Barrel. sa barrel, sir. So, yun, na sabi ko sa commander ko sir, pakihanap na lang yung ruptured remover dyan. Kasi ito lang yung pag-asa natin. Sabi ko. So, Sino ang sinabi ko? yung commander ko, si Lit Santos. So, hanap siya ng hanap doon. Hindi talaga namin mahanap. So, umupo na lang siya doon sa likod. Lumabas. Hindi, sir. Dito lang malapit lang din sa gunner, yung may upuan ng mga So, likod. dismount team. So, sa loob pa rin ang Loob pa rin ng tangke. Umupo lang siya doon. Parang nakita ko, lumural na. So, sabi ko, Sir, ano, sir? Takbo tayo takbo tayo sa mga bahay. Nandoon may yung mga kasama namin, sir. So, sabi ko, takbo tayo sa bahay, sir. So, parang lumural na talaga siya. Umiiling-iling na lang siya. Habang nakaupo. Iling-iling. Pero hindi ko alam pala na may tama na pala siguro yun siya. Kasi, nung sabi ko, subukan kong i-drive ito. Para i-open yung tawag nito, driver hatch. I-open ko para mapasukan kami ng hangin. Kasi talaga mainit na. Mainit talaga, sir. Walang aircon lang. Wala, sir. Wala na ang aircon yan, sir, na kumbaga kinondim mo na, sir, kasi mag-cost ng overhead. So, inopen ko yung driver hatch. So,
hinang-hina na rin talaga yung katawan ko, sir, sa maghapon na bakbakan, walang kain, Walang wala pang tulog. So, ubos na rin yung tubig namin, sir, kasi segundo-segundo, inom ng tubig kasi nga, grabing init sa loob. So, nung binuhat ko yung driver hatch, hindi ko na kayang buhatin ng dalawang kamay kasi so, parang mabigat na sa pakiramdam ko eh. parang bumibigay na katawan mo. Bumibigay na talaga, sir. So, ang ginawa ko, yung buhat na kasama katawan, inano ko yung kamay ko sa likod, tapos sabay tayo na binuhat talaga, sir, ba? Hindi yung tinulak lang ng dalawang kamay. So, nung pagbukas ko naman, parang may tumama dito sa dibdib ko banda. So, sakto lang din na pag ganun ko na open, nahulog na rin ako. Kasi, nung pagdating ko sa baba, sabi ko, wala na. Ang iniisip ko noon, patay na ako kasi masakit na dito eh, hirap ihinga. So, kaya kaya yung yung nasa bahay na nakita sa akin, na-report kaagad nila na, sir, pin down na yung cancer, gunner ng Simba. Ikaw yun. Ako yun, sir. Sinabi nila na patay ka na. Patay na, sir. Yes, sir. Ang sabi naman ni Sir Alvarez, kunin nyo. So, walang lakas na loob na magkuha doon kasi nga, grabing, talaga, firefight, volume of fire yung kalaban. So, hindi na rin nila makuha talaga. So, Pero ikaw, ano ka na nun? Wala ka nang malan. may malay ako, sir, pero parang ang iniisip ko noon, patay na talaga ako, sabi ko. Parang hirap na ako makahinga. So, nung pinigilan ko na yung paghinga ko, kasi tanggap ko na nga patay na talaga ako kasi wala na eh. Nasa lupa ka na Nasa lupa na talaga, sir. Nakahiga. Ang sabi pa nga nung nasa bahay, nag-volume fire pa yung kalaban habang nasa baba ako, pero buti hindi ako na tamaan kasi nga medyo lubog yung simento. So, nang iniisip ko, sabi ko, ipinigilan ko yung paghinga ko kasi nga, sabi ko, patay na ako. Ano pang magagawa ko na, So, maghanap pa ako ng hangin. Sabi ko, maghanap pa man ako ng hangin. Sabi ko, hindi pa siguro ako patay. So, naisipan ko na, tumaob. Nung pagtaob ko, naisuka ko yung tubig. Dami kong suka na tubig. Yung mga kinain ko na biskwit, sinuka ko. Nung nakalabas na yung tubig at saka yung mga biskwit na kinain ko, parang himasmasan ako konti. So, gumapang ako papunta sa ilalim ng Simba. So, nakita na naman nila ako na buhay. So, tawag na naman sila kay Sir Alvarez. Sir, buhay. Yun yung nila. So, yung pakiramdam ko, sabi ko, magpadala ako sa ospital kasi nawala ako sa sarili ko, sir eh. Nung pagkahulog ko, nawala ako sa sarili. Naglakad ako. Nagpunta ako doon sa harap ng isang tangke na balaho yung nasiraan. Kumapit pa ako doon sa nguso niya. Kasi nag-aabang ako ng may dumadaan na sasakyan para yun nga iniisip ko, magpadala ako sa ospital. Ganun ba? Oo, sir. So, nung nandoon ako sa harap ng komando, ang kwento naman nung isa, ay titirahin sana ako ng machine gun din ng kalaban. Buti na niya rin, na tamaan niya rin. So, pero during that time, ang iniisip mo lang is, sasakay ng sasakyan.